Alright, manalangin mo po muna tayo. Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa inyo pong harapan sa mga oras na ito. Nagpapasalamat sa another opportunity that we can honor, that we can worship, that we can listen to your word. Dalangin po namin yung malayang pagkilos ng mga espiritu sa aming kalagitnaan. And we pray, Lord God, kung ano man yung mga problems, issues, and concerns ng bawat isa. Dalangin ko nga, O Father God, na katagpuin niyo po kami, Panginoon. Balutan niyo kami ng inyong pong banal na dugo. At patuloy nga na magawa namin, Lord God, yung mga bagay sang ayon sa inyo pong kalooban. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic tonight, sa ating topic 219, Receiving Christ as Lord, Rooted in Christ, Living in Grace. Ang ating pong main verse, kukuhanin natin sa Colossians chapter 2, verses 6 to 7. Sabi po dito sa salita ng Diyos, So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa Tagalog, yamang tinanggap na daw po natin si Kristo bilang ating Panginoon, mamuhay daw tayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Totoo, no? Siyempre, kung siya talaga yung ating Lord ng buhay natin, dapat in unison tayo, in unity tayo sa gustong gawin ng Lord sa buhay natin. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So this is also important as Christian, syempre darating sa buhay natin na maraming pagsubok, 'di ba? Maraming mga challenges, pero ang sabi ng salita ng Diyos, magpakatatag daw tayo. Maging matibay dapat yung ating pananampalataya sa Kanya. At syempre, habang tayo po ay lumalakad ayon sa kalooban ng Lord, dapat patuloy po tayong nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Ang katulad nga ng experience ko, no, tayo po ay nag-travel, pero more than that, ako po ay nabibless. Kasi even ako po ay nasa travel, talaga nangungusap ang Lord, even sa akin panaginip, and then nakita ko pa talaga yung image ni Jesus Christ above the clouds. And then nung Saturday, I had an opportunity to pray for someone. Meron kami nakilala na Christian doon from Utah, and then someone needing help kasi may operation for congenital heart disease. So we prayed for her. Ayan, so dapat lagi po tayo nagpapasalamat sa Diyos sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Kapag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, hindi lang siya Savior ng ating kaluluwa, kundi siya rin ang Lord ng ating buhay. So sa New Covenant of Grace, ang pagtanggap kay Kristo ay hindi tungkol sa ating sariling gawa, kundi sa kanyang natapos na gawa sa krus. So lagi mo yung titingnan na hindi na about your performance, na kailangang husayan mo, kailangang galingan mo talaga, kundi dapat naniniwala ka na lahat ng bagay tinapos na ni Jesus Christ sa krus. Ang buhay natin ay nagiging rooted, nagiging built up, at strengthen dahil lamang sa kanyang biyaya. Again, hindi dahil sa magaling ka, mahusay ka, hindi dahil sa faithfulness mo, kundi dahil sa grace ng Lord sa bawat isa po sa atin. Hindi rin sa ating talento, sa skill na meron tayo, or even the resources that we have. Yung Colossians po, ito po ay sinulat ni Apostle Paul habang siya ay nasa kulungan. 'Di ba? Alam natin, kilala na natin si Apostle Paul. Marami na nating times na binabanggit siya sa ating Bible study. Alam natin na marami siyang sinulat nung siya po ay nasa kulungan. At isa sa mga church na kanyang sinulatan yung Colossae, 'di ba? Yung Colossae na church po, nakakaranas sila ng mga false teachings. Yan, andyan yung mga philosophies, andyan yung mga legalism na nagbabawas sa sufficiency ni Kristo. Na yung paniniwala ng iba, hindi enough na si Kristo lang. Kailangan may ganito ka pang gagawin, 'di ba? Kailangan paniwalaan mo rin ito. Kailangan gawin yung ganitong tradisyon, ganitong culture, 'di ba? So nagiging legalistic, 'di ba? More of philosophies. Hindi sa kanila sufficient si Jesus Christ lang. Kaya sumulat dito si Apostle Paul sa mga taga-Colossians. Kaya pinaalala ni Paul na si Kristo lamang ang center ng faith, at ang pagtanggap sa kanyang lordship ay sapat para sa kaligtasan at transformation. Again, we settle down here. Dapat alam mo sa sarili mo na sapat si Jesus Christ para po tayo ay maligtas.
walang ibang paraan for us to be saved kundi si Jesus Christ, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So sa silong ng langit, pangalan lamang ni Jesus Christ yung binigay para sa kaligtasan ng tao. At alam din natin that is the work of the Holy Spirit to transform us, na tayo po ay baguhin. Hindi po yan trabaho ng tao, hindi po yan trabaho ng simbahan. That is the work of the Holy Spirit. And Jesus Christ as our Lord can do that as well in our lives. Siya yung ating salvation, siya rin yung ating transformation. Tatlong bagay ang gusto ko pang iwanan sa atin tonight. Yung point number 1 ko, receiving Christ as Lord means humility. Yan. So lagi mo yung aalalahanin na kasi habang tumatagal ka sa pananampalataya sa Panginoon, minsan nagiging prideful tayo, 'di ba? Kailangang alalahanin mo palagi na si Jesus Christ yung Lord ng buhay mo. And it humbles you, 'di ba? Sa 2 Corinthians 10:5, we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. At hindi lang si Paul ang gumawa nito, even tayo na mga Kristyano na meron ng belief kay Lord, dapat yun ang ginagawa natin, binibihag natin yung lahat ng isipan upang sila ay matutong sumunod kay Kristo. And we know the key to that, di ba? Kailangan nila mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo nag-aaral ng Word of God. Kasi alam natin na yung salita ng Diyos, yung kaalaman tungkol sa Panginoon, yun yung magtuturo sa atin para sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Si Apostle Paul mismo, dating persecutor, di ba, naging humble servant ng Panginoon. Yan, nasa Book of Acts na rin kasi yung devotion ko. Talaga makikita yung transformation ni Paul doon sa Book of Acts. Pag nabasa mo yun, di ba, na talagang persecutor siya ng mga Christians. Pero hindi mo talaga iisipin na si Paul gagamitin ng Panginoon, 'di ba? Kasi kung sarili nating pamantayan, siguro hindi talaga qualified for us si Apostle Paul. Kasi persecutor nga siya ng Christian, tapos gagawin mo siyang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, gagawin mo siyang apostle, 'di ba? Pero siya, kahit na siya ay dating persecutor, naging humble servant siya ng ating Panginoon. Kapag tinanggap natin si Kristo bilang Lord, hindi na tayo boss ng sarili nating buhay. Siya na ang nagko-control at tayo naglalakad sa humility. 'Di ba? Kasi itong si Paul, matalino din yan mayaman, may influence, pero nagpakababa siya, natuto siyang maging humble. At alam niya sa sarili na hindi na si Paul ang may-ari ng buhay niya, hindi na si Paul ang nagko-control ng life niya, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na, kasi naunawaan niya yung lordship ng ating Panginoon. Pangalawang bagay, aside from humility, renewed mind through grace. 'Di ba? So tayo, binabago yung paraan ng pag-iisip natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa Romans 12:1-2, be transformed by the renewing of your mind. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, isang handog na banal, at isang handog na kalugod-lugod sa Diyos. Ito raw yung karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Ang ganda, no? Akala kasi natin yung pagsamba sa Diyos, aaawit ako, matagal akong magpipraise, mag-worship, pero hindi pala. Yung sarili pala natin yung worship. Diba? Inihahandog natin yung sarili nating buhay sa Kanya, banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag daw tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Diba? Hindi porke na majority of the people agree dito, ginagawa ito, gagawin na po natin. Diba? Sa halip, hayaan daw natin na baguhin ng Diyos yung ating pag-iisip. Bakit? Upang maunawaan natin yung kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa daw natin kung ano yung mabuti, kung ano yung kalugod-lugod, at kung ano yung ganap na kalooban ng Diyos, which is our goal, di ba? Lahat naman tayo gusto talaga natin na gawin yung mga bagay na mabuti, mga bagay na nakakalugod sa Panginoon, kalooban ng ating Panginoon. Pero para mangyari yun, kailangan magkaroon ng renewing of our mind. Matransform tayo, mabago yung paraan ng pag-iisip natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Diba si Peter, mula sa pagiging impulsive fisherman, naging bold preacher. Bakit? Dahil binago ng Panginoon ng kanyang isip at puso. Diba kung babasahin mo yung Acts, ang tindi ng ginawa ni Pedro, ang tindi ng anointing niya in preaching the word of God.
5,000 yung naliligtas sa isa niyang preaching, 'di ba? And then yung anointing niya in healing the sick, very powerful. Pero ano ba siya dati? Isa siyang impulsive fisherman. Pero siya ay binago ng Diyos, binago ng Panginoon yung paraan ng kanyang pag-iisip, yung kanyang puso. Ang pagtanggap kay Kristo ay nagbabago ng ating mindset. Hindi na tayo conform sa mundo, kundi we are transformed by grace. Ganun pala yun. At marirealize mo yan habang tumatagal ka sa pananampalataya sa Panginoon. Makikita mo na yung dating gustong-gusto mong gawin, ngayon ayaw mo na. Kasi that's confirming to the world na nabago ka na kasi you're already transformed by the grace of God. Ikaw na yung kusang lumalayo sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos at nai-enjoy mo naman yung mga bagay na kalooban ng Panginoon kasi nababago na yung paraan ng pag-iisip natin. At kapag nabago yung paraan ng pag-iisip natin, the rest will follow, di ba? The way we think, di ba? The way we act, and everything in our lives. Yung last point ko po, we are rooted, we are built up, and thankful in Christ. Diba? Sa Colossians 2:7, rooted and built up in Him, strengthened in the faith, overflowing with thankfulness. Sabi kanina, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Yung early Christian or early church before, imagine kahit sila ay persecuted, sila po ay puno ng pasasalamat at pananampalataya. 'Di ba? Ibang-iba yung panahon nila in our time today, lalo na nasa Pilipinas tayo na hindi naman bawal sa atin mangaral ng salita ng Diyos, magbasa ng Bible. Ang problema na lang talaga sa atin katamaran, 'di ba? Pero yung early church before, pinipersecute sila. Yan. Pero kahit na gano'n yung sitwasyon nila, andun pa rin na punong-puno sila ng pagpapasalamat at pananampalataya sa Panginoon. Kasi gano'n na lang yung lalim ng pagkakilala nila kay Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay nila. Kapag si Kristo kasi ang ugat ng ating buhay, hindi tayo matitinag. Ano mang problema yung dumating sa buhay natin, kahit na parang sabi mo, ano ba yung sunod-sunod, patong-patong. Pero dahil rooted ka sa Panginoon, nagiging matatag tayo, nananatili tayong matatag. Hindi tayo natitinag. Ang faith natin ay patuloy na lumalakas at ang puso natin ay laging puno ng pasasalamat. 'Di ba? Kahit na may mga hindi maganda nangyari sa buhay natin, sa government, 'di ba? Pero patuloy pa rin na puno ng pasasalamat yung ating mga puso. Yan. Receiving Christ as Lord is not just a one-time decision. Hindi yan yung pinumunta ka sa altar, tinanggap mo si Jesus Christ na Lord and Savior mo, that's it. Pero a lifelong walk in grace. Siya ang foundation, siya ang nagtataguyod, at siyang nagbibigay ng lakas. Ang buhay na rooted kay Kristo ay buhay na transformed at buhay na thankful sa Kanya. So anong gagawin natin? So walk daily in humility. Surrendering your thoughts to Jesus Christ. Allow God's word to renew your mind and to guide your decisions. We have to practice gratitude in all circumstances. Kahit na parang tingin mo, dapat ko ba talaga itong ipagpasalamat, di ba? Yes. Knowing you are rooted in Christ. So, ang challenge po sa atin tonight, kung tinanggap mo na si Kristo bilang Lord, ipakita mo ito sa iyong paglakad araw-araw, sa iyong humility, sa renewed mind, at sa overflowing thankfulness. Salamat, Panginoon, na siyang tunay na kayo ang aming Panginoon ng aming buhay. Salamat, Lord, na patuloy na kaming tinuturuan na maging humble, na patuloy na magbago ng aming mga isip sa pamamagitan ninyo pong mga salita. At patuloy na magpasalamat sa lahat ng mga biyaya, sa grasya, pag-ibig na patuloy na ipinagkakalob niyo po sa amin, O Father God. I know na may mga times na kami po ay nagkukulang, marami po kaming pagkakamali at pagkakasala. Pero Lord, naniniwala kami na lagi ka naming kasama. Hindi nagmamaliw ang inyo pong dakilang pag-ibig po sa amin, O Father God. At patuloy nga ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa amin, ang tutulong sa amin upang masunod namin ang inyo pong kalooban, O Father God. Kaya Lord, salamat for this night. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.